Alam niyo bang meron na naman bagong babala ngayon na kinatatakutan ng mga kinauukulan sa iba't ibang panig ng bansa? Ang panibagong threat o banta na maaring pagmulan na naman ng pandemic at nag-aalala ang mga eksperto sa pagkalat ng sakit na ito. At sinasabing 100 times worse than sa COVID-19 virus na dinanas ng buong mundo na nakaraan lamang ng 2020. Ang sakit na ito ay tinatawag na H5N1. Ano nga ba ito? Sa video natin ngayon, tuklasin natin ang karakter nito at ano nga bang nakatagong misteryo sa sakit na ito. Tara, sabay-sabay natin alamin ang H5N1. Simulan na natin. Ano nga ba ang H5N1? Ang H5N1 ay isang uri ng influenza virus na nagiging dahilan ng severe respiratory disease. Ang unang naaapektuhan ng sakit nito ay mga ibon o mga uri ng ibon. At tinatawag din ito na sakit ng bird flu. Ito ay nakakahawang sakit at maaaring tamaan din tayong mga tao. At mas matindi pa daw ito sa COVID-19 virus. At dahil sa COVID-19 virus, nagkaroon tayo ng hindi malilimutan na pandemic noon. Ibig sabihin, kung worse pa ang bird flu kaysa sa COVID, maaring magkaroon muli ng pandemic kung lumala ito. At dumarami na nga ang tinatamaan ng sakit na ito at nagsimula ito noong 2003 pa, kung saan ang isang kaso nito ay sa United States. Ang taong ito sa United States ay nag-positive sa H5N1 dahil nakitaan siya ng mataas na pathogenic type ng avian influenza ng H5N1 sa kanya. At hindi lamang mga ibon at tao ang maaaring tamaan nito, kundi pati ang ibang uri ng mammals. The first human infected ng H5N1 na napabalita noong 1997 ay sa Hong Kong, kung saan nagkaroon nga ng poultry outbreak. At dito sa Asia, nababalita na ang mas madalas na human cases ng H5N1 at sumunod na nga dito ang Africa, America at Europe. At lahat ng taong infected nito ay may close contact sa infected birds. Ang taong 2003 at 2024, ang cases ng H5N1 ay umabot na ng 887 at 467 na ang namamatay dito, at ito ay ayon sa WHO o World Health Organization. Sa bansang India, nagkaroon ng unang kaso ng H5N1 sa isang batang lalaki na umiidad na 11 years old lamang noong 2021 at namatay ito dahil sa respiratory failure. Ayon ito sa All India Institute of Medical Science in Delhi. Ano nga ba ang signs at symptoms nito? Ang madalas na nakikitang symptoms ng H5N1 ay ang mild flu, pamumula ng mata, upper respiratory symptoms o pneumonia na. Minsan nakikitaan din ng walang lagnat o fever, pero meron naman ubo, sore throat, runny nose, body ache, headache, fatigue at hirap sa paghinga. At ang less common signs nito ay diarrhea, seizures, at pagsusuka. Ang mga taong hindi nakatira sa farm ay maaari ding mahawan sa pamamagitan ng pagkain ng manok na hindi natin alam na naapektuhan nito. Meron ba itong treatment? May isang gamot na tinatawag na oseltamivir o isang antivirals na ginagamit na treatment infections na nagmumula sa virus, kung saan panlaban ito sa influenza A at B na katulad ng H5N1 na isang uri ng influenza. Pero ang medicine na ito ay available kung ikaw ay may prescription ng iyong doktor. Maaari ba talaga itong pagmulan ng pandemic? Maaaring pagmulan ito ng pandemic kung ito'y pababayaan. Kaya bago ito kumalat,
ay dapat agapan na ito ng maaga pa lamang at handa lagi ang mga lokal na pamahalaan para masolusyonan agad ang ganitong sakit. Isa sa lugar dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng H5N1 o bird flu outbreak. Ibinalita lamang ito nakaraang April 5, 2024. Nagkaroon daw ng highly pathogenic H5N1 avian influenza ang isang poultry farm sa Leyte. At ang virus na ito ay pumatay lang naman ng 4,475 birds na pinalitan ng Paris-based o WOAH or World Organization Animal Health. Ang farm na ito ay mayroong rice fields at ilog kung saan madalas puntahan ng mga ligaw o mga dayong mga ibon na napapapad lamang na may bitbit na palang sakit na pinagmumulahan ng pagkalat nito. Kaya ang manukan ang unang tinatamaan nito sa isang farm. At itinigil ng Pilipinas na mag-import ng mga poultry products pansamantala sa mga bansang Japan, Belgium at France para maiwasan kumalat ang virus na ito. Kaya masasabing may outbreak sa mga lugar na naapektuhan lamang ng virus na ito para lamang maging isang babala lamang sa atin ito. Kaya kailangan nating magdoble ingat, mahirap na magkasakit. Kayamanan ng kaalaman, dapat natin itong iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?